Ang storyang ito ay pinamagatang My First Long-Term Relationship, Episode 4 by Dranreb. Simulan na natin ang kwento. Minsan, hindi na kami nakikita ni JP dahil sa mga bagay na din ang dahilan niya ay kesyo busy siya sa family niya. Ayos lang naman sa akin yun at naiintindihan ko yun. Patuloy pa din ako sa pag-aantay sa mga araw na kung saan pwede lang siya. Hanggang sa dumating yung punto na 1 linggo na kaming hindi nagkikita. Ang niisip ko na lang na dahilan nun, siguro nga dahil busy lang siya sa mga kapatid niya o sa magulang niya o di kaya sa pag-aaral. Pilit kong binibigyan ng magandang dahilan ang sarili ko noon kung bakit hindi na siya nakikipagkita sa akin. Pero ang hindi ko alam, araw-araw na niyang nakakasama si Aries. Ginagawa na naman niya yung nakikipag-commit sa iba. Kahit na kami pa noong mga panahon na yun. Ano bang bago? Same shit. Hindi na ako natuto. Tumagal at lumipas ang panahon na hindi ko man lang minahal at binigyan ng respeto yung sarili ko. Tinatanong ko yung sarili ko kung deserve ko ba itong mga nangyayari sa akin? Ano bang kasalanan ko kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon? I should know my worth. Hindi ko alam kung paano pa ako babangon muli at magsisimula para sa sarili ko. Pagtapos, lahat ng mga bagay na meron ako, nawala na ng dahil sa pagmamahal ko. Nang dahil sa pagmamahal ko ng totoo sa kanya. Napanghihinaan ako ng loob dahil sa kanya lang ako humuhugot ng lakas noon. Pag hinayaan ko siya, papaano na ako? Hanggang sa 2 linggo na kaming hindi nagkikita. Nasa bahay lang ako lagi noon. Nag-iisip kung ano na ba ang ginagawa niya. At kung sino na ba ang kasama niya. Halos babaliw ako noon sa kakaisip sa kanya. Hanggang isang gabi ay tinext ko siya ulit. JP, mahal na mahal kita. Sana magkita na tayo. Sana ayusin naman natin yung relasyon natin. It's been 3 years that we're together, JP. Sana maisip mo lahat-lahat ng pinagdaanan natin at yung mga sakripisyo natin para sa isa't isa. Para tumagal tayo ng ganito. Huwag mo naman akong baliwalain. Kasi ang sakit-sakit at ang hirap-hirap mag-antay. Kung may babalikan pa ba ako? Kung meron pa bang tayo? At sa wakas, nag-reply na siya. Pagkatapos ng 3 linggo na hindi niya pagpaparamdam sa akin. At sa dami ng text ko, grabe yung tuwa ko at kaba. Pananabik nung nakita ko yung pangalan niya sa cellphone ko. At ang reply niya sa text ko, ito yung nagpabago sa buhay ko at sa sarili ko. Sa mga pananaw ko at sa pangarap para sa aming dalawa. Dranreb, salamat sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Sa lahat ng mga bagay na sinakripisyo mo. Sa lahat ng regalo mo tuwing maansari natin na gustong gusto ko. Sa mga oras at panahon na inalay mo sa akin. Na-appreciate ko lahat yun. I love you. Dahil sa 3 taon na pinagsamahan natin. But I am not in love with you anymore. Nung binasa ko yung huling part na
I love you but I am no longer in love with you. Para akong sinampal ng katotohanan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na nagising ako sa matagal kong natutulog na utak at damdamin. Habang binabasa ko yon, grabe yung agos ng mga luha ko noon. Ang sakit-sakit. 3 taon kong pinaglaban yung pagmamahal ko para sa kanya. 3 taon akong naging mukhang tanga. 3 taon ng buhay ko ang sinayang ko para sa pagmamahal ko sa kanya. Kahit masakit, tinanggap ko na yung katotohanan. I have to move on. Kailangan kong magpatuloy para mabuhay. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Ang sabi ko sa sarili ko noon, kakayanin ko to para sa pamilya at para sa akin. Kinabukasan, napagdesisyonan ko maghanap ng trabaho. Para naman may pagkaabalahan ako. Lumayo na ako sa kanila, sa mga dati kong kagrupo, kung saan ko nakilala si JP. Tanghaling tapat noon, naglalakad ako papauwi ng bahay noon, hanggang sa kusa na lang pumatak na naman ang mga luha ko sa aking mga mata. Wala naman akong planong umiyak noon dahil sa dami ng taong nakakasalubong ko. Pero kahit anong pilit kong huwag umiyak, ay siya namang kusang pagtulo ng luha ko na akala mo ay may sariling buhay. Hindi ko alam kung bakit ako na-breakdown noon. Umupo ako noon sa tabi, sa harap mismo ng simbahan. Iyak ako ng iyak. Nilabas ko lahat ng sama ng loob ko na matagal nang kinikimkim ng puso ko. Biglang nag-flashback lahat ng mga ala-ala naming dalawa ni JP. Na ngayon ay mag-isa na lang ako naglalakad na para bang wala nang pupuntahan. Hanggang sa nakarating ako ng bahay namin. Nilabas ko lahat ng iyak at sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa nakatulog ako noon. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Nakayanan ko at nalagpasan ko lahat ng yun. Nagtrabaho ako sa isang fast food chain. Naging busy ako. Hanggang sa lumipas ang panahon, nakayanan ko mabuhay nang wala siya. Minomotivate ko lagi ang sarili ko na mahalin at i-priority ang sarili. Nagsimula akong mag-gym ulit, pagandahin at alagaan ang sarili. To look better. Hindi naman na kami nagkikita ni JP noong mga panahon na yon. At ang huling balita ko ay naghiwalay na din sila ni Aries. At nagsimula na din siyang magtrabaho sa ibang lugar. Masaya ako sa buhay ko ngayon. At masasabi ko na I look better than before. Na-appreciate ko na mismo yung sarili ko. At lalo na yung ibang tao na humahanga sa akin. Sabi nila, mas naging gwapo daw ako at makisig. Minsan, pag nagbabalik tanaw ako sa nakaraan, napapangiti na lang ako. It's a roller coaster ride. Tinuturing ko siyang isang malaking learning lesson ng buhay ko. Na huwag magmahal ng sobra-sobra. Na magtira para sa sarili. Na mas mahalin at respeto mo ang sarili mo bago ang iba. Dito na po nagtatapos ang isa sa mga storya at experience sa love life ko. Marami akong gustong i-share, Kuya Ren. Bale, nag-uumpisa pa lang ako.
Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ko. At sana, may matutunan po ang mga listeners nyo. Tatanggapin ko kung may magko-comment na sobrang naging tanga ko. Pasensya na po. Nagmahal lang ng sobra-sobra. Mali yun pero nasubukan ko din ang sarili ko. At naging proud dahil grabe pala ako magmahal. All out. Ito ang totoong kwento ng buhay ko, Kuya Ren. At maraming salamat po. Okay, first of all, gusto ko lang magpasalamat sa'yo, Dranreb, for sharing your true story. Grabe yung first long-term relationship experience mo, Dranreb, no? Parang gusto kong manakit ng manloloko ngayon. Hindi, joke lang. Alam mo, sa totoo lang, hindi ikaw yung nawalan eh. Kung hindi si JP. Nawalan siya ng taong totoo at tapat magmahal. Kasi sa panahon ngayon, we all know that kind of person is hard to find. Hindi yun basta-basta mahanap lang sa Grindr or sa Blued. Pero, seryoso guys, isa sa mga natutunan ko sa story na to ay yung mahalin at magtira para sa sarili. Self-love. Ayos lang naman magmahal ng sobra. Pero, kailangan mo magtira ng konting pagmamahal para sa sarili mo. You should know your limits. At naniniwala ako na bawat isa sa atin ay nakatadhana na makatagpo ng totoong taong magmamahal sa atin. Hindi dahil sa kung anong meron tayo o kung ano yung itsura natin. Kung hindi, talagang totoong mahal tayo. Para sa mga taong nakikinig ngayon, gusto ko lang sabihin na you might be single today pero malay mo, bukas makilala mo na siya. Just always have faith and keep on believing in love because everything will fall into place. At sa mga hindi pa nagsishare ng stories nila, alam nyo na yun guys, dating gawi, send nyo lang sa email address natin sa iamrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli.